May handog na libreng sakay ang mga ahensya ng pamahalaan sa Bangsamoro Autonomous in Muslim Mindanao o BARMM. Ito ang sa harap ng pansamantalang tigil pasada ng mga pampublikong transportasyon. Ang detalye sa report ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato. Kanya-kanyang diskarte ang mga opisyal ng lungsod at mga ahensya ng gobyerno sa BARM sa paghahandog ng mga libreng sakay sa gitna ng 3 araw na tigil pasada na ipinapatupad ng Notre Dame Village Operators Transport Cooperative. Nandyan ang libreng sakay sa pamamagitan ng BARM Ready Coaster, handog ni Abdul Rauf Makakwa, Chief Minister ng BARM, bilang tulong sa ating mga commuter at para mapagaan ang kanilang biyahe. Libreng sakay ni Congresswoman Bay Dimple Mastura para sa mga apektado ng transport strike sa Cotabato City. At iba't iba pang mga association at opisyales ang nagtulong-tulong at nag-alay ng libreng sakay upang matulungan ang mga commuters kasabay ng transport strike sa lungsod at para na rin sa mga estudyante na apektado ng nasabing crisis. Formal nang nagtapos ang 3 araw na transport holiday sa Cotabato City. Ayon kay Chairperson Kadafi Makapendeg, pinahihintulutan ng muling bumiyahe ang mga driver simula alas 7 ng gabi kasabay ng pagbabalik pasada ng lahat ng miyembro ng kooperatiba upang may balik ang formal na serbisyo ng transportasyon sa lungsod. Hinihingi po natin sa ating mga commuters na wala po tayong batas na magbabayad ng 20 pesos, but then kami po ay humihingi na sa inyo ng sadaka para sa ating mga drivers. Nilinaw din ni Makapendeg na mananatili sa 20 piso ang pamasahe alinsunod sa kanilang internal na kasunduan. Binigyan din ito na walang sapilitang dagdag pamasahe at ang anumang hinihinging sadaka ay ganap na voluntaryo lamang. Samantala, nakikiusap ang mga driver ng pag-unawa mula sa mga pasahero dahil sa patuloy na pagtaas ng kanilang mga gastusin sa araw-araw na pamumuhay. Dagdag pa ni Makapendeg, bukas ang kooperatiba sa posibleng pag-uusap para sa posibleng pag-aayos ng pamasahe sakaling hindi na sapat ang kita ng mga driver. Kung ipataas nila ang gasolina, humingi kami ng tulong sa dagdagan ng pamasada namin. Sana ipataas nila din yung mga pamasahe namin para patas din yung nagabiyahe kami araw-araw. Sa lansangan, talaga pong napakahirap po para sa amin. Bawat sintimo talagang kailangan namin sa pagtaas ng gasolina, apektado po kami. Sa kabila ng panawagan ng mga driver sa lungsod, babalik na sa normal ang daloy ng transportasyon matapos ang pansamantalang tigil pasada. Nananawagan naman ng mga driver na namamasada dito sa Cotabato City na kung maaari ay ipatupad na ang pagtaas ng presyo ng pamasahe upang makasabay sila sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Mula dito sa Cotabato City, Trisha Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.